That time ba, napagkamalang ka? Hanggang ngayon naman yata, Mama Od. Sabi ko, I guess that people believe na You're gay. I'm gay or I'm from the community. Hindi nagagawa ng ganung klaseng pelikula ba si Elijah? Right now, I don't see it happening, Mama Od. Minsan sabihin, okay ka ba? Sabihin ko, okay ako. Pero alam ko rin minsan na hindi ako okay, lalo na pag mag-isa na lang ako. So, kumusta ang mental health ni Elijah? I was regularly seeing a psychiatrist. The way that he passed away, it's hard not to blame ourselves. And ako, tinatanggap ko na may kasalanan talaga ako. I thought it was getting better. I mean, I'm not defending myself na, no? Like, wala na akong rason eh. Kasi pagsisisi na lang yung meron ako. Sakit at kalungkutan na lang yung meron ako. Baka ayaw naman kasi ni JM na sinisisi mo yung sarili mo o sinisisi nyo yung... Pero paano kami hindi magiging malungkot? Ano eh? Ganun siya nawala eh. I never wanted this. I wanted to grow old with him. Naku, matagal na po namin inaawitan ito. Pero syempre, lagi natin napapanood sa TV. Busy-busy ang lolo nyo. Ang akin tinutukoy, ang bata pa lang ay mukha ng veterano. Dahil napakahusay umarte. Bawat karakter na ibigay sa kanya, pasok sa banga, ika nga. Elijah Canlas. Hi, Elijah! Thank you Ma'am Mike for having me ulit. Nakakakilig talaga tuwing napupuri mo ko. Pag tinetext mo rin ako, kinikilig pa rin ako. Oo, hindi. Alam mo naman ako, syempre acting coach ako. Parang I know one when I see one. Ikaw, grabe. Sabi ko, pag nanonood ako ng Batang Quiapo, my God, hindi siya si Elijah, siya si Pablo. Thank you, Ma'am. Oo. So, paanong preparation ang ginagawa mo doon? Lalo na meron ka pang isang character dun sa senior high na ngayon na high street na. So, anong ginagawa mong preparasyon o paano mo napaghihiwalay at hindi na pagsasama-sama at napag-iisa yung iyong character? Pag actor ka kasi, Ma'am Ojo, pag gumaganap ka ng mga karakter, tapos pag ginagawa mo talaga silang tao, parang silang mga kaibigan mo lang, o mga taong nakilala mo na sa totoong buhay. Tapos pwede mo na sila i-channel kapag nandun ka na, kapag nakompleto na yung look mo, ganyan. Pero sa Batang Quiapo, nabigyan kami ng luxury na isang buwan mag-prepare. Talaga? Isang buwan kami nag-prepare and ibang klase yung proseso sa Batang Quiapo di ba? Kung alam niyo po, di ba, yung minsan walang script, minsan on the day itself mo na malalaman kung anong takbo ng kwento ng character mo o anong gagawin mo for the day. So, nakakaba. Kasi hindi yun yung proseso na nakasanayan ng karamihan ng mga aktor. Pero dahil nga dun sa isang buwan na preparation namin, ang binigay lang talaga sa amin ni Kuya Coco nun, yung pangalan lang ng character namin eh. Tapos yung may character brief naman, may through line na anak ka ni ganyan, ganito kang klase, bla bla bla. Tapos sinabi na sa akin ni Kuya Coco nun, kailangan mo magpatanda kasi magkakabanggaan tayo eh. Sabi ko si Pablo. Sabi si Pablo Escobar may bigote. Never pa ako nagpatubo ng bigote sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung kaya ko ba. Tapos nung habang nag-1 month workshop kami, hindi ako nagsishave. Tapos kaya pala. Tapos sinasabi lang po sa amin na kailangan may pagkakapitan yung audience sa character na gagawin mo. Tapos ako na yung gumawa ng character. Gano'ng kababa yung boses, paano siya maglakad, paano siya magalit, ano yung itsura niya, yung default face niya. So, binubuo ko po siya para buo siyang tao. Tapos, madali na lang siyang balikan dahil nga na-prepare. It's all about the preparation talaga, Mama Oj. Tapos, even sa high street, dahil nga nagampanan ko na si Archie Aguero dati sa senior high, na-prepare ko na rin na sobrang tagal ko siyang ginagampanan. Ilang buwan din namin ginawa yung senior high. So, parang nung finish nga yung high street sa akin, sabi ko, never pa po ako nagsabay pala ng project Kasi, binigay ko talaga yung sarili ko dati, Mama Oj, na hindi ako magsasabay para focus ako sa isang character kasi nakakabaliw na tong trabaho na to in itself di ba? Yung gaganap ka na ibang klaseng tao sa harapan ng camera, medyo nakakabaliw na siya, lalo na kung kontrabida pa yan, lalo na kung malalim yung pinagdadaanan ng character mo, minsan kumakapit yan sa real life Pero sinabi sa akin ni Eric Salud, pero kilala mo na naman si Archie parang siyang dating kaibigan mo lang, nababalikan mo, parang ganun. Sabi ko, sige nga, try natin. Noong una, aminin ko po, nalilitaw ako. Pero eventually, nakasanayan na. Dahil nga, kilalang-kilala ko na si Pablo tsaka si Archie. Tapos, ngayon, may mga ginagawa nga din iba pang pelikula. Ano yung character mo naman doon?
Si Ed Jope naman, and we're still shooting Ed Jope, the movie. He's based on a true person. Isa siyang martial law, martyr, activist siya na pinapatay ni Marcos. And yun, nagbasa ako ng biography niya. Dahil nga totoong tao siya, marami ako natatanong about him. Ano siyang klaseng tao, paano siya magsalita, paano yung ganito, may mga voice recording, may mga picture. Kikilalanin mo lang din talaga siya. Ako nga po yung sinasabi ko na lang ngayon, it's all about the preparation. Hindi pwedeng humarap ka sa camera tapos papaganda ka lang, papapogi ka lang, papakute ka lang, ma-memorize mo yung lines mo. Hindi po sapat yun eh. Kailangan nagpre-prepare ka tapos binubuo mo yung pagkatao nila. Lalo na yung boses mo, ganun din. Iniiba mo din. Talagang mamang-mama. Kailangan, Actually, iba pa yung boses nun. Yung parang binabaan ko lang ng konti. Tapos si Direk Malu Sevilla, siya kasi yung director ko nung first day ko sa Batang Quiapo. Sabi niya, baba pa. Ganito, Direk. Hindi, baba pa. Ganito, Direk. Sobrang baba na. Sabi ko, Direk, hindi ko alam kung kaya kong paglaruan yung boses na ganito. Kasi paano kapag masaya siya? Paano kapag galit siya? Tapos kailangan ko i-maintain yung ganitong kababang boses. Sabi niya sa akin, kaya mo yan? Yun ang sinabi niya sa akin. So sabi ko, sige, kung may tiwala sila sa akin, kung sinusuportahan nila to, edi, tatry ko na lang na mag-deliver para hindi rin ako mapeya at hindi rin sila mapeya na pinagkatiwalaan nila ako. So yun lang, sa trabaho lang po siya. Kailangan i-keep lang talaga yung hard work. Pero alam mo, no, mas nakilala si Elijah nung panahon ng pandemya. Sa inyo yata nagsimula ang BL series dahil yung Game Boys ninyo ni Kokoy De Santos talagang sobrang wagi sa YouTube. Totoo. Hindi nagagawa ng ganung klaseng pelikula ba si Elijah? Right now, I don't see it happening. Nagsabi na rin ako about last year nung nirelease yung About Us But Not About Us ni Direct June where I play someone who's from the LGBT community as well. Nagsabi na ako na this may be my last for a while kasi gusto kong mabigyan din ng opportunity yung iba pang queer actors. Madami akong mga kilalang queer actors as well na mahuhusay and I'd be proud enough na makakuha sila ng ganung klaseng trabaho and they represent themselves. Kasi syempre, kahit alay ako, kahit sinusuportahan ko yung pakikibaka ng LGBT community and na uunawaan ko yung struggle, hindi ako from the LGBT community. So, mas maganda na yung gumanap doon, yung mga taong nandun talaga sa community na yun, diba? Mas alam nila yung struggle eh. Ako, all I can do is empathize with them and justify yung kung ano man yung conflict ng characters na gagampanan ko. That time ba, napagkamalang ka nung ginagawa mo yun? Hanggang ngayon naman yata, Mama Odge, pinapagkakamalan ako. Pero I'm fine. I mean, sabi ko, I guess it's a compliment that people believe na you're gay. I'm gay or I'm from the community. Sa akin nga, sabi ko, compliment talaga yun. Kasi Abuti positive yung opo, tingin mo Mama doon. Odge. Kasi feeling ko, secure ako sa sarili ko eh. Alam kung sino ako eh. Kahit gustuhin ko maging part of the community, hindi eh. I mean, kilala ko yung sarili ko. I can stay true to myself and I'm secure with my identity. Pero it doesn't mean na mas angat o mas mababa kung ano man yan, di ba? Pantay-pantay tayo and dapat At kasama ka namin. tama. Exactly, Mama Odge. Sa Pride, sa June 22, Yes. magpo-perform ako ng original songs see? ko. Siyempre, sama tayo sa pakikibaka na yan. Alam mo sa ibang artista, no, ang gusto naman nilang mangyari paramihan sila ng project. Kasi nga, syempre, kung yun lang ang means of income nila, di ba? Parang gusto nila marami. Ikaw, gusto mo isa-isa lang para makafocus ka. So, hindi kayong after dun sa pera, sa talent fee. I mean, hindi rin masama yung talent fee, of course. Pero ako po kasi nagsimula talaga ako na passion ko talaga siya, Mama Odge. And nagsimula ako sa teatro. Hanggang ngayon, gumagawa ako ng mga indie, ng mga art films na alam naman ng karamihan na hindi talaga siya beneficial financially. You know, minsan abonado ka pa nga sa mga ibang trabaho na gano'n. Pero Food for the soul mo yun. exactly, Mama Odge. And enjoy ko po talaga siya. Ako, I'm having the most fun when I act. Ngayon na nagsasabay-sabay ako ng mga project, it's not as bad as I thought it would be naman. Okay naman siya. Masaya na nabibusy, lalo na ngayon na marami ding mga kaganapan sa buhay. Pero grateful lang po talaga ako sa opportunity na binibigay sa akin lagi. Kumusta naman ang dami mong ginagampan ng papel. So, baka naman maluka-luka ka na dyan. So, kumusta ang mental health ni Elijah? Alam mo, Mama Odge, hindi ko masyado pa talaga nauupuan na pag-iisipan. Bago ako nagsimula sa Batang Quiapo, I was regularly seeing a psychiatrist. Dahil nga, when my brother passed away last year, kinailangan namin ng pamilya. Isa-isa kami. Isa-isa kayo nakipagkita, nagpa-consult. Opo. Minsan, may pareho kaming psych, tapos magta-try din kami sa ibang psych. Hiwa-hiwalay kami minsan magkasama yung magulang ko. Kasi it's something na we've never really experienced, this amount of grief. And di namin alam kung
kung paano siya i-process. So, ngayon nga po sinasabi niyo kung kamusta yung mental health ko, hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin kasi grateful ako, blessed ako with work, blessed ako with a lot of jobs. Halos araw-araw may kailangan gawin, halos araw-araw may mga commitments, may mga trabaho kailangan gampanan. Kaya pag umuwi ako, syempre tulog na lang yan. Hindi ko na nga rin masyado nakikita yung mga kaibigan ko eh. Pero hindi naman sa nagre-reklamo po ako. Like, I'm really grateful where I am right now. Pero, yun nga, hindi ko din talaga alam kung anong sasagot ko doon, Mama Oj. Hindi ko alam kung minsan sabihin, okay ka ba? Sabihin ko, okay ako. Pero alam ko rin minsan na hindi ako okay. Lalo na pag mag-isa na lang ako sa kwarto ko or pag nagda-drive ako or pag may mga panahon na, nakatenga ka or wala kang ginagawa. Parang doon, biglang maalala ko lang yung kapatid ko tapos bubuhos na yung luha. Words can't describe what I'm feeling right now. I don't even know what I'm feeling right now. But he's an amazing brother. Hindi siya bad brother. Hindi siya bad brother. He's the best. And he's an amazing son. Sweet. Or kasi kahit yung pamilya ko mismo, syempre, it's not something that we can just move on from, di ba, Ma'am Oj? Parang it's something that will latch on to us forever. The way that he passed away, it's hard not to blame ourselves. And ako, tinatanggap ko na may kasalanan talaga ako. Nagkulang talaga ako. Nagkulang ka ng atensyon, ng panahon, ng emosyon? Lahat yun, Ma'am Oj. Nagkulang ako sa lahat ng yun, sa kay JM. Kasi, alam mo yun, yung mga panahon yun, busy din sa trabaho, nagsisimula yung senior high. Tapos, syempre, nakafocus ako sa pangarap ko, nakafocus ako sa pag-provide, sa pagtatrabaho para sa pamilya ko. And they're my main inspiration. Doon kami nagkulang eh. I mean, alam naman namin that he was going through it and we were working on it. Like, alam niyo po yung nag-med siya and nagsa-psych siya ng time na yun. Pero it wasn't enough, I guess. Yung attention and yung love na binigay namin sa kanya. And that's okay. Decision niya yun. And habang buhay ko siyang pagsisihan, personally. And alam ko na marami kaming pagsisisi. May mom, may dad, may kuya. Pero wala na kami magagawa. Ganun na lang siya eh. Hindi na natin mababalikan yun eh. Kaya life goes on. Pero ako nga, sabi ko, hindi siya makakalimutan. And alam kong maraming kabataan, maraming mga tao, pinagdadaanan yung pinagdaanan ng kapatid ko. I personally went through it when I was the same age as he was. But I was able to save myself. A lot of people helped me also. They were able to help me get over that. Pero yun nga, malungkot, very tragic what happened to my brother kay JM. So ang ano na lang namin ngayon, nagpapaka-proactive kami. Nagtayo kami ng foundation in his name. And ang layon namin ay makatulong sa maraming adolescents na nagsastruggle din with their mental health. Kasi lalo sa panahon ngayon, madami po talaga sila. Marami talagang nagsastruggle, di ba? Kaya kami, gusto namin matulungan yun. Dahil trinay namin tulungan pero nagkulang kami sa kapatid ko. I guess it's a way na makabawi sa kanya. It's a way na makatulong din sa iba. Kasi no one would want to go through that. Na mawalan ng mahal sa buhay in that way. And I know a lot of people have been through that. And kami, ngayon, pinagdaanan namin. And it's not something that I recommend. Of course, it's not something na gugustuhin kong pagdaanan pa ng iba pang pamilya, ng iba pang magulang, ng iba pang mga magkakapatid. Yun, sa JM Foundation, nagpa-badminton tournament kami, Mama Oj, yung nakaraan. And maganda yung turnout. We're raising funds para makakuha din kami ng mga events, makapagpatulong kami sa mga other psychiatrists, other medical professionals na makatulong sa iba pang mga adolescents that struggle with mental health. So ito, ginagawa ninyo, no, bilang pag-alala at pagsaludo kay JM. Opo. Pero hindi mo pa rin natutulungan ng sarili mo. Kasi nga, lagi mo pa rin iniisip or sinisisi yung sarili mo na may pagkukulang kami. So kahit sa kabila ng ginagawa nyo itong mga ito, ganun pa rin yung iniisip mo lagi. Pag nag-iisa ka na, hindi sana nangyari ito kung hindi kami nagkulang. Nandun pa sa ngayon, Mama Oj. I mean, it's been 10 months since he passed. And to me, it feels like it's been forever. I mean, syempre, araw-araw ko nakikita yung kapatid ko. Hinahatid sundo ko siya sa school, sa badminton training. Kasama kami sa mga family events and stuff like that. Pero ngayon, di ko... Kasi pag nagpapapsychiatrist ako, syempre, nabubuhos ko naman po nung time na yun. Pero kahit anong sabihin nila, hindi mawawala yung pagsisisi sa akin eh. Kasi mahal na mahal ko yung kapatid ko eh. Hindi ko ginustong mangyari yan sa kanya. Tsaka ngayon, yung way na lang for me to cope
is, yun nga, with the foundation, help other people who struggled with what my brother was struggling with. And blessed ako na busy ako sa trabaho. Kasi pag busy ka sa trabaho, di ba po, parang Hindi mo agad maalala yung problema mo, yung lungkot mo. Oo, nakafocus ka po kasi dun eh. Ako, pag nasa trabaho ako, pag nasa set ako, focus talaga ako ng sobra. Kaya, yun yung way of coping ko ngayon, pagiging busy, pagtatrabaho. Pero, at the same time, sabi, hindi ko alam kung mawawala ba ever itong pagsisisi ko. Kasi, tatanda dapat kami magkasama, diba? Magkakapamilya dapat kami. Magkakaanak ako, magkakaanak siya. Tapos, tatanda kami magkasama. Pero, hindi na nga mangyari yun. I mean, may kuya pa naman ako, si Kuya Jerome. Pero, pare-pareho kami na pinagsisihan yun. And, di namin talaga alam kung mawawala ba to ever. Pero, we have to keep going. Kasi, sakit mawalan eh. Parang hindi ko na gustong, diba? I mean, hindi ko lang sabihin, parang trigger warning, I guess. Pero may mga thoughts talaga minsan na sumunod sa kanya. Di ba? Parang ano pa bang... May ganun kang naisip? May ganun ako naisip. Lalo na nung nangyari. Yung sariwa pa yung Opo. nangyari. I mean, paminsan-minsan yung mga thoughts na yun bumabalik. Pero ayoko nang pagdaanan po ng pamilya ko or yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Yung naramdaman ko nung nawala yung kapatid ko. Kaya lalaban lang po. Lalaban lang. Hindi naman ako susuko. Oh, so paano ka lumalaban? Ano lang, finding several different purposes, Mama Oj. Including, yun nga, helping other people. May mga pangarap kami, magkakapatid, including JM, na hindi pa natutupad at gusto namin matupad. Siyempre, na mas maginhawa yung buhay naming pamilya. Ganyan, yung gusto kong matupad yung mga pangarap din ng kapatid ko. Kahit wala na siya, parang gusto kong matupad yun para sa kanya. So, kumusta yung mommy and daddy? Ganun pa rin, Mama Oj. Pare-pareho lang kami. Ay, talaga. Pare-pareho lang kami. Mabigat talaga eh. Kasi hindi talaga namin in-expect eh. Kasi we were working on it eh. We were aware about it. And we were doing something about it. Hindi naman namin siya initsipwera lang o kung ano man eh. Trinay namin yung best namin na tulungan si JM kasi ayaw namin mangyari yun eh. Mahal namin si JM, of course. And maaaring hindi malinaw sa amin kung ano ba talaga exactly, kung bakit ganun kabigat yung nararamdaman niya. Pero nowadays, syempre, hindi na namin makukuha yung sagot. Wala na siya eh. So yung mindset na lang namin is, mindset ko personally, that he was just too good for this world. Parang sobrang bait kasi nung kapatid kong yun, sobrang talino, talented. Nung mga panahon na hindi ako maarte, na nag-quit kasi ako sa acting, di ba, Mama Oj? Mga panahon na yun, siya yung umaarte. May show siya sa ABS, yung teammate, sobrang talented niya talaga. At kasabay nun, nag-aaral pa siya. So, siya talaga pinaka-inspirasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ganun yung mindset ko, no? Kasi nga, sometimes gusto mong sumunod, sometimes parang gusto ko magpatuloy para sa kanya. So, gumaganon-ganon talaga minsan. Oo. Alam ko kulang na kayo, no? Naging closer ba kayo ng family? Minsan hindi. Kasi, honestly, yun sa pagsisisa na tayo may kasalanan ito eh. Kaya nangyari ito dahil sa atin. Kasi wala naman kaming sisingin iba eh. Kami lang yung masisisa namin eh. Dad ko, it's something na hindi niya talaga matanggap bilang tatay. Siyempre, yung bunso namin, wala na. Tapos, ganun yung pagkawala niya. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa ano. All we can do now is keep going with our lives, make him proud habang nasa taas siya dyan. Alam naman namin na kasama namin siya sa pang-araw-araw. Kasi ganun yun eh, makulit yun, malambing, tapos clingy, ganun siyang klaseng tao. Kaya kapit lang, pero kami, hindi kami okay. I mean, magkakasama kami po, of course, and hindi na kami nag-aaway or whatever like that. Ano lang talaga, yung hindi pa siya bumabalik sa normal, sa okay kami lahat. At hindi ko alam kung magiging ganun ba siya ever. Kulang na kami. Masakit talaga eh. Pero, curious lang ako. Sign. Hindi kayo nakakuha ng sign mula sa kanya, yung behavior niya? Parang he was struggling with it for over a year. Where kami, Ma'am Oj? Pinasike namin siya. Ako, dinala ko sa ER, nagbe-meds siya. And honestly, like, lahat ng gusto niya, tinatry namin ibigay. Kasi syempre, mahal namin siya eh. Kung anong gusto niya, di ba? Ibigay namin yun. Tapos, couple of months before that, sabi niya okay na siya. Hindi niya na kailangan mag-meds, hindi niya kailangan mag-psych. Nakampante kayo? Nakampante kami. May girlfriend siya at the time, tas sobrang saya nila. And kasama namin yung girlfriend niya. Masaya kami pag magkakasama kami. Nag-aaral siya sa Lasal. Varsity siya sa badminton. Nagko-compete siya. Tapos nung sinabi niya nga okay siya, syempre nawawala na yung mga threats. Nawawala na yung mga gabi na makikita namin siya na umiyak or magsasabi siya na ayaw niya na. Natapos na eh. So akala namin it was getting better. We still don't know why. Biglang tumalon sa gunon. Bakit biglang nag-decide na lang siya ng gunon. And we're never gonna know why. Pero yun, pagkakapitan namin yung mga memories na binigay niya,
yung paano siya bilang tao, paano siya bilang kapatid, paano siya bilang anak. And he's the best person I know. Sobrang buti ng puso niya. Sa batang edad niya, talino niya, may malasakit siya sa kapwa, patriotic siya, may malasakit siya sa bansa natin, studio siya sa pag-aaral, sobrang talented niya, nanonood ng mga malalim na pelikula, pati music, lahat. Nagsusulat din siya ng kanta, marunong siya mag-gitara, sobrang idol ko talaga siya. Tapos, di ba, parang sa dami ng alam niyang gawin at sa ganda ng outlook niya sa buhay at para sa bansa, hindi natin akalain Yun nga, Mamoji. na, alam mo yun, matatapos ang buhay niya. Yeah. So, ngayon ba, sa pamilya, para kayong mga praning na, o, kumusta ka, kuya? Okay ka lang? O, mami, ikaw, okay ka? May gano'n na ba kayong dynamic sa... Nung simula, Mama Odge lalo. Nung simula talaga, parang kailangan nakikita ko kung nasan ka, kailangan kasama kita lagi. Kasi we never know it, diba? We never know it. Life is so short. Ganun lang kinuha sa amin si JM, ganun lang siya nawala. Pero ngayon, nagiging honest kami sa isa't isa na, okay ako, okay na, I'm fine. Ikaw yung hindi okay, so ikaw muna yung pagtuunan natin ng pansin. Or kapag yung isa naman po yung ganun, may pinagdadaanan at nahalatang hindi okay, yun yung pagtutuunan ng pansin. Pero feeling ko, we need space also from not necessarily each other, but space to heal as individuals. Kasi kanya-kanya po tayong tao eh. Kahit pamilya tayo, even if we are a unit as a family. Iba akong tao sa kapatid ko, iba ako sa nanay ko, iba ako sa tatay ko. May mga similarities kami dahil sabay-sabay kaming lumaki. Sila nagpalaki sa amin. Pero at the same time, itong bagay na to, minsan ayaw namin pag-usapan. Ako, minsan ayaw ko siyang pag-usapan. Ngayon ko lang din talaga siya na pag-uusapan outside. Sometimes kasama yung mga kaibigan and stuff. Pero feeling ko kasi ang bigat-bigat niya masyado na hindi... Baka mahigop ka. Totoo. Yan yun, Mama Odge. Nakakahikop siya. Pag dumaan na siya sa pag-iisip ko, lugmok na ako talaga. Mahirap bumangon sa umaga o sa makatulog sa gabi. So, grabe yung challenge sa'yo, no? Sobra. And also, like, I don't want JM to think na he's holding us back, di ba? Na pinapahirapan niya lang kami. Mas maganda na gamitin siya bilang inspirasyon na lang to keep going, to be better people, to be better persons, to be a better artist and better brother, better son. Ganun lang po talaga. Mindset na lang lahat eh. Kasi wala ka ng mga kasagutan eh. Balita ko nga, hindi ka completely nakapag-grieve dahil nga nagtatrabaho ka din. Mismong araw na galing kaming Bali, kasal ni Ate Madge, tapos nalaman ko, literal, papunta na kaming airport, tumawag kuya ko, tapos wala na daw si Jay. Siyempre, bagsak, gano'n. Tapos daan sa immigration, sa airport ako, nakagano'n lang talaga. Parang nasa ibang bansa ako. Kung nandito lang ako sana, siguro may ibang mangyayari. Pero I can't keep living with what ifs eh. Kailangan tanggapin ko na lang na gano'n nangyari. Tapos dahil nga nasa Bali ako, absent ako sa taping ng senior high for a couple weeks. Kinailangan, pagkabalik ko, ang plano naman po talaga, dumiretso ako sa taping. Kasi kailangan na nila ako. Tapos sabi ko, wala na akong magagawa. Diba? Parang wala na si JM. So, trabaho na lang ako. Hindi ko rin alam kung anong tama ko noon. Bakit ko naisip na dumiretso sa trabaho na ganoon yung nangyari sa akin. Pero pagkalapag namin sa Manila, diretso ang kondo. Wala yung pamilya ko, pero nandun po yung mga pinsan ko, mga tita-tito ko. Tapos, dumiretso na ako sa trabaho. Tapos, syempre, hindi pa alam ng mga tao dun sa work, pero namamaga yung mata ko talaga. As in, paano natin ito tatakpan? Gamit makeup, di ba? Yung mata ko namumula, sobrang namumugto na po yung mata ko. Tapos yung eksena pa, I remember that scene. Yung senior high kasi, it started with tackling about mental health. Yung character ni Luna allegedly committed suicide noong time na yun. Tapos yung eksena namin, kami mga bullies na rin, simula ng senior high. Bullies kami, tapos makikita namin si Sky na umiiyak dahil nga namatay yung kapatid niya. Tapos doon kami sa likod, tapos nakagano'n sa paano ko ba ito gagawin? Tapos ang direction pa sa akin, guilty kayo dahil ganyan yung pakita nyo. Parang paano ko ito gagawin? Tapos niyak ako in between takes. Tapos they were kind enough to let me go nung nalaman na nga po nila kung anong nangyayari that day. Sabi nila, sige na, kailangan ka rin ng family mo and hindi mo kaya ngayon and okay lang yun. So, you take the time this weekend. Nung weekend lang yun Friday yata yun or something. Tapos, dumiretso na po ako from taping, dumiretso ako sa wake ng brother ko. I was there. Yes, thank you for coming, Mama Odge. Thank you so much for coming. Daming tao. Sobrang dami nagmamahal kay JM. We were so happy. May video pa kayo eh. Opo, sobrang dami nagmamahal sa kanya na may mga lumalapit na di namin kilala. Tapos sabihin, JM meant this much to me. JM helped me. May mga natulungan si JM with their mental health. Dami niya palang natulungan ng mga kaklase niya with their mental health na we're going through the same things. Sa tulungan niya, malungkot lang na hindi niya natulungan sa Ang dami niyang na-touch na buhay. So many people love him. I'm sure, proud na proud sa'yo si JM dahil
daming work ng kuya niya, oh. Opo, sana. Number one, kasi No? sobrang nakakatawa, iniidolo ako nun eh, yung pananamit ko, yung damit ko lagi yung, minsan siya gigising sa akin sa kwarto ko, makikita ko lang, naghahanap siya ng damit sa cabinet ko. Kuya, pahiram nito, ganyan. Tapos pati yung sa acting, pag napanood siyang pelikula ko, yung kuya ko kasi mas harsh sa akin eh. Yung kuya ko, itong part na to, you could have done this better, blah, blah, blah. Pero si JM, kuya, ang galing. Ganun lang lagi si JM sa akin. Lagi lang siya natutuwa sa mga gawa ko. Kaya, I'm sure, I hope he's proud of me. Anong prayer ng family, lalo na ikaw? Di ba minsan pag paramdam ka naman sa akin, JM, or sana ikaw ang panaginip ko bukas? Ay, Mama Hodge, kung alam mo lang na araw-araw kong pinagdadasal na mapanaginipan ko siya. Kasi it's been 10 months and I haven't dreamt of him at all. My parents dreamt of him na medyo fresh pa, I think a month in na panaginipan na nila si JM. Kuya ko recently, last month, na panaginipan niya na si JM. Oh, hindi pa. Nainis na ako. Kasi miss ko na siya. I mean, pinapanood ko mga videos niya, tinitignan ko yung mga pictures and mga memories na, mga usapan namin, pinabalikin. Dahil nga miss ko siya, that wala na siya ngayon dito, yun na lang yung kaya kong maalala ko siya at feeling ko nakakasama ko siya pag narinig ko yung boses niya. Hindi ko pa rin siya napapanaginipan. Araw-araw kong pinagdadasal yan, Mama Hodge. I asked so many people who went through grief as well. It varies, pero madalas na sagot nila, matagal yan. Ganun sila lahat, yung parang mga namatayan na din ng family member, ng magulang o ng kapatid. Sabihin nila, yung iba 3 years bago na panaginipan. Tsaka si JM, feeling ko naman, happy siya sa nangyayari sa career mo. Mama Hodge. Oo, I'm happy sure, si yun. JM pa. Tapos sabi ni JM, ito na si Kuya, nagra-rap na ngayon. Ay, ano yan? Gusto Hilig ba niya. niya? Talaga? Opo, itong mga kantang nire-release ko kasi ngayon, sa kanya at sa kuya ko lagi kong unang pinaparinig. So yung narinig ni JM, yung huli? Narinig niya po lahat to. Oh my God. Kasi over a year na itong mga kanta ko to. Itong 6 na kantang i-release ko. Well, 2 pa lang yung na-release ko, pero yung 6 na yun, narinig niya po yung lahat. Memorize nga niya. Siya yung pinakaunang tao na naka-memorize ng mga kanta At ko. naka-appreciate. At naka-appreciate ng ng kanta mo. ko. Kasi syempre magkakapatid kami, halos pare-pareho kami ng taste. Kaya yun nga po, hinatid ko siya dun sa location na sinasabi ko kanina. Nalala ko habang nagdadrive ako papunta dun, pinaparinig ko sa kanya lahat ng mga kanta ko ulit. Siya pa magre-request, Kuya, patugtog mo nga yung ganito. Talaga? Tapos tuwang-tuwa siya. Kaya I'm sure proud siya ngayon na naka-release na siya. Nung Wake, di ba Mama Hodge, si JM kasi songwriter siya. So, mas magaling yun kumanta sa akin. Ang bata-bata pa niya, pero ang galing-galing niya kumanta, ang galing-galing niya magsulat. Tapos, kinumpile namin yung mga kantang nagawa niya. Tapos, dahil nga siguro busy din ako sa pag-shoot ng mga teleserye, ng pelikula, hindi ko pa talaga nababalikan yung kanta niya. Pero ang plano ko ay ayusin yung mga kantang nagawa niya and i-record ko talaga ng maayos. Tapos, i-release ko in his name. Tapos, isama ko pa rin yung boses na ni-record niya. Kasi ang ganda ng mga kantang nagawa niya. And minsan, kapag gusto ko mag-emote, literal, pinapatugtog ko yung mga kanta niya. Maririnig mo yung malamig niyang boses. Tapos, mamimiss mo lang siya lalo. Kasi madami siyang mga kanta, Mama Hodge. Pero, yun, tatrabuhin ko yun. Tapos gusto ko ma-release pa rin yun one day. Na boses niya? Boses niya. Tapos pwede ako magdagdag ng something. Siguro yung sagot ko sa mga sinasabi niya dun sa kantang niya. Kung gaano ko siya kamiss, kung gaano ko siya kamahal. So, walang kinalaman tong Asartalo na title ng song mo? Walang kinalaman tong Asartalo kay JM, Mama Hodge. Nagawa ko to, buhay pa siya. Basta you lend an ear and you genuinely care while you're listening, while you're giving advice or whatever, tatagos yun eh. Pagparamdam mo yung pagmamahal mo sa isang tao, tatagos yun. And it will mean the world na already to that person. So, kung may kabataang nanonood sa'yo ngayon, anong bilin mo sa kanya? Kapit lang, lubuti din talaga lahat. Whatever you're going through, it's valid. Go through it. Pero lahat ng bagay nasosolusyonan. Lahat ng bagay bumubuti eventually. Or kung hindi man yan masolve or hindi man bumuti, tandaan mo may nagmamahal sa'yo. Nandiyan yung pamilya mo or mga kaibigan mo or kung wala man, sarili mo na binigyan ka ng buhay for a reason. And I'm sure the people that love you won't want you to hurt yourself in any way. So, sana pahalagahan natin yun. Alalahanin mo lang yun na may purpose ka lagi sa mundo na to. Anong bilin mo dun sa mga pamilya? Huwag niyong mamaliitin yung mental health. Yun lang po talaga ako. Kasi may ganun talaga eh. Di ba kaya, bakit ka may pinagdaanan? Okay naman tayo eh. Parang wala ka namang problema. Bakit biglang depressed ka? Bakit biglang ganito na yung nasa isip mo? No, you have to treat it as if it's valid. The feelings that they're feeling, it's always valid. May pinanggagalingan yan lahat. Hindi naman yan gawa-gawa. Hindi katang isip yung mental health. I really don't believe it's imagination or gawa-gawa lang. Ano gusto mong sabihin kay JM? Mahal kita, JM. Nakakainis ka. Pero naiintindihan ko, enough time has passed para matanggap ko siya. And I'm so sorry. I'm so sorry for
everything. Lahat ng pagkukulang ko, lahat ng nagawa kong mali. Kung hindi ko naparamdam sa'yo yung pagmamahal ko. Kasi, nagkulang si kuya. Sorry nga nagkulang si kuya. And promise, matututo ako. Promise, gagamitin ko siyang lesson. And hindi kita makakalimutan. Lahat ng gagawin ko dahil sa'yo, para sa'yo. I'll keep making you proud. And habang buhay yung pagmamahal ko sa'yo, habang buhay pa ako at forever yun, I'll carry on your legacy. Kasi, you were taken away from us too soon. Pero hindi ibig sabihin na tapos na yung legacy mo sa mundong to. We'll help more people the way you wanted to. We'll make this a better country as much as we can. Dahil gusto mo yun. We'll be kinder to ourselves and each other. Pero sorry. Yun talaga siguro pinakauna ko masabi. Sorry. Baka ayaw naman kasi ni JM na sinisisi mo yung sarili mo o sinisisi nyo yung... Oo nga eh. Yan Baka yung ayaw din sinasabi. ni JM yun. Yan yung sinasabi ng doktor, yan yung sinasabi ng pare, na even ng other family members namin, mga kaibigan pakiramdam nyo lang yun. kailangan, hindi gugustuhin ni JM na malungkot kayo. Pero paano kami hindi magiging malungkot? Ganun siya nawala eh. He was just 17. Kailangan, sabi ko nga sa psych ko na hindi ko po kaya na hindi maging malungkot kasi masakit talaga siya. Bagay siya na hindi ko in-expect ever na mararamdaman ko, mararanasan ko. Hindi ko talaga in-expect. And I never wanted this. I wanted to grow old with him. Gusto ko sama-sama kami pamilya habang buhay. Kaya eh. Pero ganun. So ako, nandun ako sa kailangan, hindi ako matututo kung hindi ko i-acknowledge na nagkamali ako, na nagkulang ako. Hindi ako mag-grow as a person. Hindi ko siguro mapaprocess ng buong-buo ito kung hindi ko i-acknowledge yung totoo para sa akin. And yung totoo para sa akin is nagkulang ako. So ikaw, pag humaharap ka sa mga tao, lalo na sa mga kabataang may pinagdaraanan sa kanilang mental health, ano lagi mong payo or sinasabi sa kanila? Well, it varies. Depende sa isi-share nila, Mama Coach, diba? Minsan, isi-share talaga nila kasi kung bakit. Minsan, hindi nila sinashare. Madami akong sinasabi, pero ang common thing na sinasabi ko is, mabuti din lahat. All will be well, this too shall pass. Kasi that's life, And we take it day by day. And may problema ka today, baka bukas problema mo ulit yan, next month, iba na problema mo. Or baka masolve na yung problema na yan. Mabuti din lahat. Kasi based on experience myself, when I was 16, 17, I thought it wouldn't get better. I wanted to give up na rin with my life. Gusto ko na rin sumuko. But it got better. And ang pagkakapitan mo na lang, yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi Exactly. ayaw mo din naman sila siguro masaktan. I mean, I'm sure my brother si JM, he didn't intentionally want to hurt us this way. It was just too much for him and he needed to rest. Sobrang bigat na ng mundo, sobrang dilim na ng mundo. Yung sabi niya kasi sa letter niya, na sobrang dilim na talaga. Hindi na siya makakita ng liwanag. Kaya, yun, sa mga taong nagdumadaan sa ganun out there, seek professional help. Kasi sometimes magkwento ka sa kaibigan mo, sa pamilya mo, it won't really be enough. Minsan may mga kasagutan tayong hinahanap na hindi mabibigay sa atin eh. Mas kaya yan ng mga doktor. Pero at the same time, kung may kakilala ka na dumadaan sa ganun, wag mo silang papabayaan. Let's take care of each other. Kasi we all coexist in this world. We're all in this world for a reason. I know you for a reason. They know me for a reason. And we should help each other. We should be kind to each other. Protect each other.